Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Prof. Morsha. Magandang hapon sa aking mga classmate. So, for today, ang aking pong topic is reflect on the importance of fair and valid assessments in CBE. So, competency-based assessment evaluates the individual's ability to apply specific skills, knowledge, and behaviors to real-world tasks, focusing on mastery rather than time spent learning. So, competency-based assessment is more on skills. So, doon tayo sa practical application. So, saan ba natin makikita yung competency-based assessment? Sa TESDA, sa elementary meron na makikita din natin yan sa EPP o yung Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Pagdating nila ng high school, tinatawag na itong TLE o Technology, Livelihood, and Education. And then sa college, makikita natin ito sa OJT o dun sa on-the-job training kasi doon natin makikita kung na na-acquired na ba nila yung skills na kailangan nila sa work field. And then, so, ano-ano ba yung assessment? Meron tayong practical exam, performance-based task, direct observation, and evidence collection. So, CBE focuses on the ability to perform tasks and demonstrate particular skills and knowledge. So, it should align training with the actual demands of the workplace. So, kung ano yung gagawin talaga nila doon sa work field, yun talaga yung kanilang ititrain. So, theoretical and then yung kanilang practical examination. So, what are the core principles of competency-based assessment? Number one, we focus on the outcomes. So, dito, sa TESDA, tinetest talaga kung nakukuha na ba nila talaga yung skills. So, meron tayong mga assessor para makita kung na-achieve na ba nila yung kanilang skill. So, learners are evaluated based on their ability. So, it should have measurable outcome and the knowledge must be demonstrated. So, dito sa senior high school, meron tayo na, 'di ba? Kaya ang mga teacher alam ko ano sila ng NC2. And then dito naman sa elementary, more on competency-based outcome. Kaya mas malaki yung percentage namin pagdating sa performance-based sa mga bata. So 60% yung performance-based, 20% yung written works, and then we have 20% para sa kanilang periodical test. So next is number 2, yung authenticity. So the task should mirror the real world job-related activities. So this bridges the gap between the training and the employment. So dahil nga siya ay training na, so kampante na yung agency o yung pagpapasukan nila na meron na silang certain skills na kailangan. Meron na silang background. Kaya nga lahat na pinapadala natin sa abroad, dumadaan sila sa TESDA training. Kahit yung mga domestic helper natin, mga welders natin, yung mga skilled employees natin, dumadaan sila sa TESDA para sure na yung skills nila ay applicable dun sa o yung skills nila ay uh, enhanced na. O yun yung target ng competency-based assessment. Next is the validity and reliability. So validity, it measures the intended learning outcome, while reliability, consistency of assessments result when repeated under similar conditions. This score is crucial for fair and effective evaluation. So, how do we enhance the validity and reliability of assessment? Number one, align assessment with learning outcomes. Use multiple assessment methods. Meron tayong e-portfolio, kaya kung different videos.
Then we have peer reviews and moderation. So pwede nating, for example sa amin kasi sa elementary, yung asawa ko kasi is ano din, EPP. So yung mga nagiging assessment namin, kaming dalawa nire-review natin, "O kamusta 'to sa bata mo, okey ba 'to? Ano kaya bago namin ipagawa, applicable ba 'to, achievable ba 'to?" Dahil nga nasa public school kami, 'di ba? So, for example sa paglalaba, paano naman kami maglalaba, 'di ba? So, ang ginagawa namin gagawa na lang sila ng video. So, puwede kayong mag-peer review sa inyong mga kasamahan, and then we have the feedback mechanism. So, on the spot, for example, naghahalaman sila. So, on the spot, puwede mo siyang bigyan ng, feedback mechanism, ah, constructive, 'yan, yung mga constructive feedback natin para malaman nila saan yung strength, ano pa yung kulang na skills nila. Kunyari sa mga bata 'pag nagta-type sila, "Oh, ito mag-practice ka pa." Kasi ina-assess natin yung kanilang, skills. And then the next core is the flexibility. So, competency-based assessment, so nire-recognize natin na yung mga learners ay may different paces and styles of learning sila. So, pwede tayong magbigay ng self-paced learning, pwede tayong magbigay ng demonstration, simulation, o kaya exam, project-based, modular learning, o pwede tayo din mag-customize ng assessment, for example ng e-portfolio. So, kailangan flexibility para sa different kinds of learners natin. And then we have the core principle number 5, which is the feedback and continuous improvement. So, constructive feedback is essential para ma-provide natin yung strength nila sa areas and where should they improve. So, for example, sa feedback and continuous improvement ay yung mga ST natin, 'di ba, nagkakaroon tayo ng mga student teachers. So, 'pag after ng lesson nila, after nila magturo ng buong klase, nagkakaroon kami ng usapan o ano yung mga nangyari ng mga naging klase niya. So, ano yung mga, tatanungin ko ano yung saan siya nahirapan para makita niya, ano yung mga possible na maging solution. So, kailangan natin ng feedback and continuous improvement para maunawaan niya o ma-improve niya yung kanyang sarili. And then we have the specific and detailed feedback. Huwag yung vague comments. So, kailangan clear example. Okay, so ang makaka-relate tayo diyan yung sa mga ST natin na hawak. And then this can foster a culture of continuous improvement. So next is what are the benefits of the competency-based assessment? So sa learner natin, so they know exactly what is expected, okay? Lalo na dun sa mga skilled worker natin. So malalaman nila ano ba yung, kunwari for example, yung mga domestic helper. Kasi bakit ko na-example yung domestic helper? Kasi yung mother ko kasi ay isang domestic helper. So doon siya nagsimula, nag-training sila, tapos ano ba yung mga gagawin. Tapos nanood ako ng different videos, nakikita ko may bumabagsak pala. Kahit sa domestic helper, pagdating nila sa test na may bumabagsak. Bakit? Kasi nga naman, yung ibang nag-a-apply for the job, hindi nila alam paano gumamit ng washing machine. Siyempre 'pag sa ibang probinsya, 'di ba, yung sa mga liblib, 'di pa nila wala pa silang gano'ng appliances. So, maganda na rin sa mga learners na marunong sila, 'di ba? Ma Matututunan nila 'yun sa training at saka sa TESDA. They feel confident in the workplace. So, for example, yung mga welder natin, yung mga farmer natin, yung mga factory worker natin, hindi na sila parang, "Ay ano 'to, kakabahan ako, ano kayang gagawin dun?" 'Di ba? At least dito pa lang, tini-train na natin sila papunta dun sa kanilang workplace para confident sila na alam na nila yung mga pasikot-sikot dun. Kung merong mga panibagong technology, ano na, a little bit of ano na lang yung training pagdating na nila dun.
So, parang sa mga ano natin, student teacher natin, di ba? Pag ano natin sa kanila, teacher sila. Pero syempre, pag sa OJT, ganito pala, mahirap pala, ano-ano yung mga strategies. Iba kasi yung, alam mo yun lang yung theoretical eh. Iba din yung pag nasa field ka na. So, during their OJT days, makikita na nila yung mga, ano yung mga possible, diba, scenarios in the real world. So they have the chance to show their competence in different ways with different types of evidence. So ito na yung mga e-portfolios. Yan. So what are the benefits naman for the industry? So learners are more work ready kasi alam na nga nila, 'di ba, nakapag-training na sila kung may bago man silang machine, 'di ba? Hindi sila from zero, 'di ba? Mahirap kasi mag-training pagdating doon na from zero. Okay? So workforce development is easier. There are consistent standards of competence across the industry. Kaya nga sa TESDA, may certain skills silang hinahanap. Kaya tayo may mga assessors para sila yung magde-decide kung na-acquire na ba natin yung mga skills na kailangan natin sa workforce o sa work field. So thank you. That's it. That's my topic. These are my references.